Kapatid, may kikwento lang ako sa inyo. Yung mga kwento-kwento ko naman sa social media, mga naaalala ko na ah, laging hopefully mapanood ng anak ko. Minsan nagdi-disclaimer ako na kwentong barbero lang 'to, inimbento ko lang 'to. Pero ano lang 'yan, yung kadalasan na sinasabi ko totoo naman lahat. You just para lang ano, iwas libel siguro. Tsaka ano, yung lesson, parang parable sa Biblia, parang gano'n ano. Pero meron akong isang kaibigan na meron siyang nanay. Nanay niya matuwid. Naglingkod sa isang ahensya ng pamahalaan na talagang wholeheartedly. Hindi naman siya yumaman doon. It helped her pay the bills, pero pwede naman siya nagpunta sa iba. Pero nagustuhan niya rin siguro yung konsepto ng paglilingkod sa kapwa. Eventually, siniraan niya nanay niya at maraming mas matataas na mga opisyal na insecure doon sa nanay niya. At maraming protocols, hindi pala protocols, maraming mga nilabanan yung nanay niya. Nasa tingin ko nasa tama lagi yung nanay niya. For example, noong panahon ng COVID, pinipilit i-vaccine lahat. Alam naman na natin kademonyohan yun, mali yun. Maling-mali, di ba? Dami na pahamak doon. Ipilit mong bakunahan yung mga hindi naman dapat. Pahirapan mo yung buhay nila. Siniraan din siya and eventually yung nanira sa kanya, yung naging kalaban din ng mga matataas doon sa lugar nila. And yun naman ang ginipit. Pero siya, she chose to just let me live quietly, sabi niya. Pinagkaisahan na siya eh. No? And eventually, his mother left, utang na yun pala yung tinuturing na queen. Yun pala yung ginagalang ng maraming tao. And many were saddened na nawala na siya doon. Kasi nga yung serbisyong binibigay niya maganda. Kahit anong paninira yung gawin mo sa kanya, alam alam ng tao yun. Swerte, swerte. John, maswerte. Kumbaga, taong bayan, parang taong bayan kay Sara Duterte. Alam natin lahat na siya yung matuwid. Wala lang tayong magawa. Dadaldal lang tayo sa social media, show of support, no? But we know, kaya para maiwasan ang kaguluhan at violence at anumang masamang martial law o kung anumang strategy para pahabain yung gagong administrasyon na ito, tahimik na lang tayo. Peaceful rally, salita dito, waiting for the day of reckoning. No? So, ganyan lang tayo. Ganon din yung nangyari sa kanya. Kaya lang, walang day of reckoning sa kanya. Tapos doon sa kinikwento ko, tapos naman na yung servisyo niya, nagawa niya na yung mabuti. And siguro, ang human satisfaction doon is that she was appreciated during her tenure. Inirelate ko to sa istorya ni Sara Duterte kasi pareha silang babae. And the lesson that I want to share is, kung meron kang partner o kapamilya na alam mong matuwid, matatalo yan pag pinagkaisahan. It's just the way it is. Especially ng mga taong mas makapangyarihan at mas matataas kaysa sa inyo. The role of the children, sana, or in Sara Duterte's case, her husband is capable. He's a lawyer, he's well prepared, and sa dami ng paninirang binato sa kanila ngayon, di ba pinagpa-filean ni ni Attorney Mans Carpio, yung mga lahat ng korap na ahensya na ginagamit ng bulok na administrasyon na to para gumawa ng mga illegal para siraan si Vice President Sara Duterte. Sa ating mga tao na walang ganong estado o power na kagaya nila, we all have struggles like that. And sana yung pamilya prepares to, soften the blow dun sa kanilang mahal sa buhay na nakikibaka. Hindi na mumundok para manggulo para magnakaw ng mga sibuyas sa bundok kundi yung nakikibaka ng para sa tama talaga. You soften the blow and you should be able sana to provide. Unfortunately, nakakalungkot lang, hindi naging ganon ka-capable yung kaibigan ko na pag-alis ng mama niya, salong-salo niya na yung mama niya. Although eventually, kahit pa paano, na nakapagsikap naman siya ng konti, pero sana yung mindset natin is not always na, ay nagtatrabaho si mama, ay nagtatrabaho si papa, ay stable naman yung kapatid ko.
Bahala nga ako kung anong gusto kong gawin. Hihingi na lang ako sa kanila pag no, kasi hindi mo alam yung pwedeng gawin dun sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo alam kung pwede silang pagkaisahan dun. One day, mawalan na sila ng trabaho. One day, mawalan na sila ng kabuhayan. And it is supposed to be the job ng anak o ng asawa o ng ano na sana we are all able to take care of our loved ones once na nawala na sila doon sa kanilang serbisyo. Kasi napaka-unfair naman, di ba, na yung isang matuwid na tao na ginawa niya lahat ng mabuti sa buhay niya, especially sa kanyang serbisyo o sa kanyang trabaho o hanap buhay, tapos biglang pinagkaisahan, tapos wala siyang fallback. Unfair naman. No? Dapat fallback tayo lagi ng kapwa natin sana eh. Sana ganun. And ako, I'm trying din sana maging better, no, na mas masuportahan mo, diba? In the event na may nagkasakit, may nawalan ng ganito, sana meron ako. Bukod sa pagsisikap, ipinapanalangin yun sa Diyos. God bless.